Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pagpapatuloy ng ating pong topic. We are born to be yoked with Jesus Christ. At kahapon po napag-aralan natin paano ba tayo talaga mamumuhay ng kasama natin ng Panginoon bilang isang pamatok po. Ibig sabihin yoked together, di ba? So, mahirap po kasi mabuhay nga ho sa mundong ito. So, kahapon napag-aralan natin ang mga steps paano tayo mamumuhay kay Kristo. Mga kasama, mga kapatid, importante po lamang na kailangan natin i-declare o ating pong isabuhay na kung saan yung choice natin na sumunod kay Kristo. Kasi nga po, kung hindi, mananatili pa rin tayo doon sa buhay na kasama ang mundo, kasalanan, di ba, yung self-centeredness. So, kailangan tayo ay bitawan natin yan at doon tayo lumipat kay Jesucristo. Amen? So ngayon, kahapon po napag-usapan natin na ang ating pong routine para po sa pagkakaroon ng yoke together with Christ ay manalangin. Number 2 ay mag-spend tayo ng time sa pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pangatlo po yung fellowship with other Christians o other brethren. At narinig din natin kahapon yung walk with Christ. So, kung paano daw po lumakad si Kristo dito sa mundong ito, yun din daw po ang ating gagayahin. So, paano ba natin magagaya ang ginawa ng Panginoong Hesus? So, simple lang din po, mga kasama. So, ibig sabihin, kung hindi po natin naiintindihan ang salita ng Diyos, hindi natin siya masusunod. Minsan po kasi nabasa natin siya, pero hindi natin sinusunod. So, once we read the, the Bible, apply it to your life, at kailangan nating obedience doon sa binabasa po natin. Amen po ba? Kaya nga po tinawag nating Holy Bible yan, bigyan natin ng importansya ng salita ng Diyos ay importante. Amen. So walking with God is a lifelong journey of growing intimacy, obedience, and transformation. Hindi po ito one time, big time po mga kasama. Ang pagsunod po sa Panginoon at kasama natin ang Panginoon sa buhay na to ay ito po yung pang lifetime po nating journey sa ating Diyos. So as we seek His presence, ang ating Panginoon, depend on His guidance, and persevere in faith, we will experience the joy and fulfillment of a relationship with God. So lahat po ng mga ginawa po ito, mga process na ito, mga kapatid, sila po ay nagkaroon po ng maayos na buhay bilang isang mananampalataya. At nakita po natin, ang buhay po nila ay lumalakad sila ay ayon sa kalooban ng Panginoon, yung example ng Panginoong Hesus. At bukod pa diyan, makikita natin bukod sa walking with God, kailangan natin maintindihan din na tayo po ay sabi ng Luke 9:23, anyone who desires to follow Jesus Christ, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So ano po yung isa? Ito po yung panglima para natin gagawin to araw-araw, which is take up our cross and follow Him. Hindi po madali ang mangyayari po mag-take up the cross, pero ito po ay isang standard ng ating Panginoon. If anyone desires to come to Jesus Christ, follow Jesus Christ. Diba? So, yan po yung kanyang binanggit na parang kailangan nating sundin, deny himself, take up the cross, and follow Jesus Christ. So, embrace yung pong, paano ba natin yung take up the cross and follow Jesus Christ? Embrace the cost of your commitment to Christ. Lahat po na nagko-commit, meron pong cost yan. Nagbigay ka ng time sa panonood ng TV, may cost yan. Ano po yun? Naubos ang oras mo. May time ka pumunta sa paglalaro ng cellphone mo, merong cost yan. Ano yan? Naubos ang oras mo. Pumunta ka sa mall, may cost yan. Naubusan ka ng pera. Pumunta ka kay Jesus Christ, may cost yan. So, yung commitment mo, lahat, dito sa mundong to na ginagalawan natin, may cost po yan. Mali ang ginawa natin, may cost din po yan. So, naubusan tayo minsan ng oras, naubusan tayo ng lakas, naubusan tayo ng finances, lahat po yan, may cost. Pero pag sumunod ka kay Jesucristo, hindi lang po cost ang matatanggap po natin, ang mangyayari sa atin, meron din tayong reward. So, embrace the cost of your commitment to Christ. You must decide bilang tagasunod ng Panginoon na simula sa araw na ito, susunod ka sa ating Diyos. Decision po yan. It's a daily decision po na ginagawa yung mananampalataya. Pangalawa po, self-denial. Ang lahat po ng talagang mayroong genuine encounter sa ating Panginoon ay hindi na po sila self-centered. Hindi na nila iniisip ang kanilang sarili. It's more on other people. Just like si Jesus Christ, hindi na niya inisip ang kanyang sitwasyon, ang kanyang katayuan, ang kanyang magiging buhay dito sa mundong to. At pinili niya na mahalin tayong lahat,
pinili niya na ibigay ang kanyang buhay, magsakripisyo po sa atin. Ganun din ang gusto ng Panginoon. If we really want to walk with Jesus Christ, if we really want tawag nito, to come after Jesus Christ and to be His disciple, we must first deny ourselves. Hallelujah. So commitment, denial, self-denial, at uunahin natin ang Diyos, uunahin natin ang ibang tao. So that's why it is important na maintindihan natin na ang sinasabi po ng Panginoon, love God and love other people. Amen. So stop denying yourself and entrust the role of Jesus Christ. So commit to stop serving sin and doing your own will. So kung self-centered ka na, makikita mo, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Ikaw ay maghahanap o hahanapin mo na ang katwiran ng Panginoon at ang kabanalan ng Diyos ang siyang babalot sa atin. So stop na tayo ay mag-serve sa kasalanan. Kung alam na natin kasalanan, huwag na natin puntahan yun, huwag na natin gawin yun. Amen? So, ano po yan? Marami na po ako narinig ng mga testimony na even though they are lulong sa addiction ng mga bagay-bagay, sila po ay tinatabangan na because they decided to stop doon po sa mga maling bagay na yan. And be obedient to God's word. Importante po yan na hindi lamang po tayo nakakarinig ng parang sermon sa simbahan, yung parang nagmimisa lang tayo, pero wala naman nagbabago sa buhay natin. Hindi po ito patagalan pagpasok at paglabas po ng simbahan, mga kasama. Ito po ay narinig natin ang salita ng Diyos, in-apply natin to at sinunod natin ang salita ng Diyos. Doon po tayo magkakaroon ng transformation. Doon po tayo magkakaroon ng buhay ng kasama ng Panginoon. Because without the obedience ay wala pong silbi po yan. Wala pong mangyayari sa buhay po natin, mga kasama. We will be the same kung ano po yung buhay na makasalanan, yung buhay natin dati. Ang gusto ng Panginoon, magbago po tayo. Amen? So when we start the day with Jesus, we continue through the day yoked with Him. So when we start with Jesus in the day, diba? Yan po ay kasama natin sa the whole day. So kahit anong mangyari, may kasama tayo. Amen? So when distraction come, the gentle yoke of Jesus pull us back on track. So as Jesus walked the straight line in His Father's will, so we also walk the straight line God has set before us. In the yoke of Jesus, we discover true victory, true freedom, and true life. Amen? Naintindihan po ba na pag tayo daw po ay kasamang Panginoon, in the yoke of Jesus Christ, we will discover true victory. Yan po yung mga totoong mga nakitaan ko na bilang mananampalataya ay talaga namang punong-puno sila ng victory sa kanilang buhay. Punong-puno sila ng freedom. Malaya sila sa lahat ng bagay, especially sa kasalanan. At nakita nila yung tunay na buhay, yung tunay na purpose ng kanilang buhay po. Hallelujah. Yan po ang nangyayari pagkasama niyong Panginoon. Your life will have a meaning. Hallelujah. Hindi na po kayo parang nagwo-wonder lamang dito sa mundong to na uubos ang ating buhay. Nowadays po, pabata na ng pabata ang mga nagkakasakit. Pabata na ng pabata ang mga umiikli na po ang buhay ng tao, mga kasama. So wag na nating hintayin, sa dulo na lang tayo maglilingkod sa Diyos, sa dulo na lang tayo lalapit sa Panginoon. Ngayon pa lamang, ano man ang edad mo, kapatid na sumusubaybay sa programang ito, magdesisyon na tayo. Hindi pa huling lahat, sapagkat napakabuti ng Panginoon. Amen. So 1 Peter 2:1, ito po yung last verse po natin. To this you were called because Christ suffered for you. Tinawag ka ng Panginoon, nahirapan ng Diyos sa atin, para sa atin, leaving you an example, sabi nga dito, pinakita ng Panginoon ng example that you should follow His steps. Amen po ba? So kailangan po natin, mga kasama, mga kapatid, na sumunod sa Panginoong Hesus. Binigay na niya ang buhay niya. At ang maganda rito, pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi lamang po tayo yun nga tinatawag nating cost on following Jesus Christ, tayo po'y makakatanggap ng reward. Wala po akong nakita o mananampalataya na sumunod sa Panginoon na naghirap po. Lahat po sila ay nagkaroon ng magandang buhay, lahat po sila ay nagkaroon ng fulfillment sa kanilang buhay, yung purpose of life nila ay naging maayos po. Hallelujah. At yan po yung pangako ng Panginoon kasi hindi po niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So ano pa bang iniintay ninyo, mga kasama, mga kapatid? Kung ano man yung binibitbit mo, ibigay mo na kay Lord yan. Hindi ka naman niya hindi ka niya pababayaan, tutulungan ka niya mapagtagumpayan niya mga bitbit mo, kapatid. So, wag na tayo mag-atubili, lumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang sino man nabibigatan, lumapit sa Diyos at bibigyan kanya ng kapahingahan.
Manalangin po tayo mga kasama. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa inyo pong mga sinabi, Panginoon. Salamat po sa inyong tinuro. O God, na itong mundong ito'y punong-puno ng kabigatan. Sa bawat araw, Lord God, nararanasan namin ang mga sitwasyon, problema ng buhay. Ngunit binibigyan mo kami ng kalayaan. Salamat po, Lord God, dahil kayo po ang magbibigay sa amin pa ng mas marami pang mga bagay, mga himalang bagay na hindi pa namin nakikita, Lord. I pray that everyone who are listening, enjoying this vlog, Lord God, tunay nga, Lord God, that they will see the transformation sa buhay po nila. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa inyo pong tulong at gabay. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So tuloy-tuloy po tayo. Meron po tayong susunod na topic at pagpatuloy lamang po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. So God bless you all and kita-kita po tayo susunod. Amen and amen.